I really enjoyed talking to you, Rafael. Nakangiting sabi ni Mean sa kanya nang nakakape sila pagkatapos ng informal dinner kung saan niya ito inimbita kaninang tinawagan niya ito sa shop ng mga ito. I really wish Gabby was able to come para na-discuss din niya sa'yo yung mga trendy changes na ginawa nila sa ibang mga gadgets na request mo. Sayang, limited ang alam ko. Don't worry, he'll have time tomorrow na maasikaso niya yung mga specifications mo para sa mga employees mo. Excited na makausap siya, sabi ni Rafael dito. Si Gabby ang boyfriend na dalaga na isa sa mga directors ng isang malaking electronics company na nagdi-distribute ng ilang gadgets ni Mean sa mas malaking market at nag-export niyon sa ibang bansa. He wanted to order those little stun guns na nakakonceal sa kung ano-anong non-suspicious items like ballpens or keychains para regalo sa kanyang mga employees sa darating na Pasko. Ang dalawa sana ang kanyang nakakasama ngayon, pero nagkaroon yata ng family emergency ang lalaki tungkol sa ina nito na may Alzheimer's disease. I'm grateful na pinagbigyan mo pa rin ako kahit bigla ng imbitasyon ko. Syempre naman, when you mentioned what happened that night and that our flak jacket had saved you, hindi maaaring hindi kita mapaunlakan. So, tinutulungan ka ni Kuya Rourke? That's good. Ipinagtataka ko yun actually. Inilis niya ako sa security agency nyo, then hindi naman malinaw kung ano ahensya ang tumutulong sa akin ngayon. He said he worked for them too. So now, curious ako sa agency na yun tulad ng curiosity ko sa inventions ng kuya mo. Really? Casual na sabi nito. Man was a talker. She would go on and on in explaining something that could be explained in a few words. Iyon ang kanyang naobserbahan dito sa kanilang mahigit isang oras na dinner. Then suddenly, she was climbing up. What was it about this organization? Do you know my friend? Sinong friend? Actually, kinakapatid ko siya. Her name's Alexa Ramos. Ah, anak ni Tito Armand. Of course, kilala ko siya. Hindi nga lang kami close kasi lagi siyang busy at bihira lang kami magpakita. Rourke impressed upon me that they were very close. Si Kuya at si Alexa? Of course, they work together. In this organization? Alumpihit si Mean. Mean, don't worry. I can be trusted. It's not for me to tell. I don't want to endanger anybody, Rafael. Napatuwid ang kanyang likod. What do you mean? Nasa peligro si Alexa? Sandali ito nagulat, saka tumawa. Oh no, she can take care of herself. Don't worry. Naging maaliwalas na ang mukha nito. I get it. You like Alexa. Well, yes. I like her a lot. Kung ganun lang sana kasimple yun. Sympathetic na tiningnan siya nito. I like you. May gut feel ako na mabuti kang tao. So alisin mo ang worries mo kay Kuya dahil malapit lang sila magkaibigan ng nothing else. They'd been through a lot, lahat sila. But Kuya's crazy about his wife. Tumangutango siya. How about the other guy? Sinong other guy? Detective Blanco, yung kasama ng kuya mo kanina when they went to my office. Whoever he is, you're not to worry about him too. They seem to regard her like they really like her. Para na kasi sila magkakapatid doon. Bumuntong hininga ito. I wish I could tell you more, but nag-vibrate ang cellphone nito kaya nag-excuse ito para sagutin yon. Nakakunot ang noo agad nito. Yes, kuya. Kung ano man ang sinabi ng kapatid nito, agad itong namutla. Tumingin ito sa kanya at naalarma. Okay, I'll tell him. How close are you? Nakatingin lang siya rito hanggang sa isara nito ang cellphone nito. Rafael, what is it? Just to be on the safe side, where nag-vibrate ang kanyang phone. Siya naman ang nag-excuse. Nagulat siya nang makita kung sinong tumatawag. Alexa? Tanong agad niya nang ilapit niya ang cellphone sa kanyang tainga. Pay the bill and be ready. Seryosong sabi nito mula sa kabilang linya. May suspicious vehicle na namataan ng bodyguard mo sa kabilang kalsada. We'll be there in 5 minutes. What? What do you mean? Alexa, don't do anything foolish. Sambit niya. Pero wala na ito sa linya. Nakatiimbagang na itinago niya ang kanyang cellphone. What is wrong with her? She said she's coming, but she made it sound like she's the waswat. Sinenyasan niya ang waiter na dalhin sa kanya ang bill. Narealize niya na hindi nag-comment si Mean. Napatingin siya dito. She looked nervous. Mean?
Binayaran niya agad ang bill sa tray at hindi na hinintay ang sukli. Oh God, I'm so sorry. When I invited you and your boyfriend, I didn't realize I might be putting you in danger. Nawala sa isip ko ang sitwasyon ko. That was careless of me. Ngumiti sa kanya ito. Rafael, it's okay. Look, padating na sina kuya. We better stay put. Patayo na sila noon. You mean, huwag muna tayong lumabas. Let's stay near the fire but not really out there. Your bodyguard. Lumingon siya sa tinitingnan nito at lumapit ng bodyguard nito sa kanya. This way, sir, sabi ng bodyguard niya na si Kenneth. Pinasusunod sila. Nakarating sila sa gitna ng foyer at sa inner area ng fine dining restaurant na iyon. It was almost 8:30 and customers were coming in at confirm their reservation with the matter. May hinawakan si Kenneth na sa tainga nito at may kinausap na mahinang tinig. He was wearing a microtransmitter phone, hula niya, gaya ng mga bodyguards ng presidente ng bansa. Sa kabila ng kanyang pagkamangha, he was starting to feel like walking on a dirt not his own. Nagsisimula na siyang maasiwa. When it happened fast. Nakatayo sila roon na para naghihintay na tumila ang non-existent na ulan. The next moment, Kenneth was shouting for them to get down as he covered both of them. Tumili si Mayan. Automatiko siyang kumilos para iharang ang kanyang sarili rito. Sabay-sabay silang bumaksak sa sahig habang nagsisigawan ng mga tao sa paligid at nababasag ang glass panel sa harap ng restaurant. Kasing bilis ng pagbiglang ulan ng bala ay ang pagkawala niyon, pero hindi ang katahimikan. A lot of people were shouting in terror and everybody was scrambling to hide under the tables. Nawala rin ang waitress sa likod ng counter. Mula sa pinto ng restaurant ay may pumasok, ang iba ay dumaan sa nabasag na dingding. Men in dark clothes, naglapitan ng mga ito sa kanila. Rafael was sweating, his mind racing to think of how he was going to defend his female companion. Umiiyak na si Mayan sa takot habang nakayup-yup ito sa kanya. Nakilala niya ang lalaking naunang lumapit. Mr. LaGuardia? Nagtuog at sima ng ulo si Mayan. Kuya? Mayan, anong nakatikim-bagang na lalaki. Rafael, nanlaki ang mga mata niya nang makilala si Alexa. Agad niya itong hinila. Dapa, Alexa, baka bumaril uli sila. Bumagsak sa tabi niya ang babae. Rafael, it's okay. They got them. Is it safe? Tanong niya habang inihaharang dito ang isang braso. Tumango ito. Hawak na ng mga kasama ko ang mga baril sa inyo sa labas. Sabi nito habang inalalayang tumayo ang nangangatal na si Mayan. Marirelieve na sana siya maliban ang iangat niya ang isa pang kamay mula sa sahig at nagulat ng maramdamang basa iyon at malagkit. Tiningnan niya iyon at napamaang nang makitang basa iyon ng dugo. Agad niyang hinigilap ng tingin si Kenneth na nakahandusay pa rin. My God! Sambit niya. Nagulat siya nang itihaya niya ito at lumantad ang sugat sa leeg nito na bumubulwak ng dugo. Horrified, he automatically covered the wound with his hand, using his palm to cover the flow of blood. Sumigaw siya. Call an ambulance! We'll get him to the van. New York na yumuko para buhatin na lalaki. Mayan, someone's going to get you home, okay? Yes. Alexa, tawag niya nang umakbang siya pasunod kay York habang hawak pa rin ang sugat sa leeg ni Kenneth. His clothes were soaked with blood. I'm here, sagot ni Alexa. Katabi niya itong tumakbo. Stay near me, sabi niya rito. You bet. Anito sa mababa pero matatag na tinig habang isinusuksok ang baril na hawak nito sa holster niyon. Pagkatapos idinaganan nito ang pressure ng hawak niya sa leeg ng bodyguard ng dalawang kamay nito. She's got a gun in her hand. Pakiramdam niya ay lumulobo ang kanyang ulo sa lahat na nangyayari. Nakapasok sila sa van. Isang malaking van na kulay gray at lumang model. Pero ang computer consoles na nakahilera sa magkabilang gilid ay kabaliktaran ng kawalan niyon ng karakter sa labas. Somebody pulled something and stretcher appeared in the middle of the vehicle's interior. Hindi pa man siya nakakabawi dito, nakita niya si York LaGuardia, nagsasalita sa itim nitong wristwatch. Prep the White Room. We need Agent Doc, sabi nito. Agent Doc? Of course, the watch is a transmitter too. The vehicle started to move. Naramdaman niyang pumisil ang kamay ni Alexa sa ibabaw ng kanyang kamay na nakatapal pa rin sa sugat. Nakayuko ang ulo nito at kinakausap nito si Kenneth. Hang in there, Kenneth. Isipin mo parang initiation lang ito, okay? Doc is going to be waiting for you in the White Room. You know you'll be in good hands, okay, buddy?
Tanging ang talukap ng mga mata ni Kenneth ang sandaling kumilos at ang indikasyon na naririnig nito ang sinasabi ni Alexa. Nararamdaman niya ang butil-butil na pawis sa kanyang noo pero hindi niya magawang pahirin iyon. He was starting to catch up on something at least. Alam na niya ngayon kung bakit hindi na nagpa-perform sa Alexa stage. Tulala pa rin si Rafael nang lisanin niya ang pagkagulo ng mga agents sa tinatawag ng mga itong White Room. It was a large, sterilized room full of state-of-the-art equipment one could find only in the most expensive private hospital. In transit, hindi siya makapaniwala nang malaman niyang hindi sa ospital dadalhin ang sugatang bodyguard, kundi sa isang private facility na hindi pa niya naririnig kahit kailan. He could claim to know all hospitals or medical clinics in the whole country. Pharmaceutical business ang kanyang industry at gumagawa siya ng gamot. He had never heard of a Black Bear medical facility, if it was anything medical at all. Ang suspect niya, ang White Room ay ang pang-espesipikong gamit ng agency na tinatawag na Black Bureau. Bago pa man sila makapasok sa loob, nalula na siya sa biometric technology. Bumukas ang highly technological gate ng building gamit ang iris recognition. May panel na binubuksan sa dingding sa tabi ng gate at nakatutok sa driver ng sasakyan. Kahit nakasara ang bintana ng sasakyan, binasa nang nakita niyang optical scanner ang mata ng driver gamit ang kung anong ilaw na nagmula roon at tumutok dito, pero parang hindi naman iyon nakakasilaw dito. Ang alam niya, ginagamit lamang ang biometric technology sa mga highly sensitive laboratories na pinapondohan ng mayayamang institusyon sa isang bansa. He had practiced in one of those institutions in Geneva. Wala siyang alam sa Pilipinas sa ganong institusyon. Bago pa man sila makarating sa White Room, mayroon pa siyang ibang nakitang ebidensya ng biometry. Hindi na lamang nagagamit ang mga iyon dahil halatang nabuksan ng lahat ng daraan ng patungo sa White Room para sa paparating ng mga agents dahil sa delikadong sitwasyon. They were all rushing to save a man's life, a man that was one of their own. Nang maibaba si Kenneth sa ibabaw ng operating table sa gitna ng kwarto, napilitan ng kanyang kamay ng kung anong namalinis sa material na kalmadong ipinatong doon na naghihintay na doktor. Nginitian siya ng matandang lalaki at pinasalamatan. Saka siya inutusang linisan ang kanyang sarili sa isa sa mga restrooms. Now, everybody, move out. Leave him to me and my assistants. Baling nito sa iba. He was a stranger there. Siya ang naunang lumabas. And now, he was standing in the corridor, not sure where to go or what to do. Rafael, napalingon siya. Lumabas sa pinto si Alexa. Nililinis ang kamay nito ng paper towel. Halika sa restroom, sabi nito. How do we know if he... Doc's making the machine breathe for Kenneth while he works on his neck. Alam niyang ginagawa niya. Kenneth will get through this. Look, this isn't the first time. Halika na. Hinawakan nito ang kanyang kamay at hinila. He might as well go habang naririnig ang papalapit ng mga yabag mula sa kabilang direksyon. Naglabasan na rin ang iba pang agents na hindi kailangan sa White Room. Hindi niya alam kung kaya ng utak niyang tumanggap ng iba pang impormasyon habang hindi pa nga niyon maproseso ang mga nauna. Tahimik na pinapanood ni Rafael ang paghuhugas ni Alexa ng kamay upang tanggalin ang dugo sa mga iyon. Binalikan niya sa kanyang isip ang lahat na nangyari sa kanyang maghapon, lalo na sa nakaraang 2 oras. Halos hindi pa rin siya makapaniwala. Sumulyap ito sa kanyang mukha at nagtama ang kanilang mga mata. Nag-oobserba ang mga mata nito, pero ano man ang balak nito sabihin ay naudlot ang pagkatok sa pinto. Come in, tawag nito. Pumasok si Rock sa restroom, may dalang paper bags. I took a few things from Miranda's closet. I hope this will fit. Sabi nito habang ipinapatong sa tiled counter ang dala nito. She sent a few items for you too. Sabi nito kay Alexa. Thanks, Rock. Nito. Salamat, sabi niya sa pagaw na tinig. Nagsisisigaw siya kanina, ni hindi niya namalayang napao siya. Anytime pare, sabi ng lalaki. Are you okay? I'll be fine. Sa kanya biglang naalala si Mayan. Rourke, ang kapatid mo. She's home and having tea. It was toughness of me to invite her tonight. I shouldn't have... Don't worry about it. Hindi na bago ang ganitong sitwasyon sa kanya because of the nature of the business that we manage. She was wearing a vest too. Bago pa siya nakareact doon, muli na nitong kausap si Alexa.
Agent Prof just came in. Hinihintay niya si Rafael sa isa sa mga holding rooms. Everyone else is in brainstorming. Nagdi-debrief si Chief. Okay. Sandaling tumingin sa kanya si Rourke, saka ngumiti bago ito muling lumabas ng restroom. Mukhang kailangan ka na ng mga kaibigan mo, Alexa. Marahang sabi ni Rafael sa kanya pagkaraan ng ilang sandaling pagkaalis ni Rourke. It's okay, hindi naman ako kasama sa debriefing. Hindi ako kasama sa team na nakasign sa kaso mo. Hindi ka... Why were you there then? You could have been killed. Pagtatama niya sa sinabi nito. Nagkataong narito ako when Kenneth asked for the emergency backup. I'm trained, Rafael. I know what I was doing. So, tama ako? This is the reason why you left the stage? Anito, hindi na siya nagtangkang tumanggi pa. He had seen and heard a lot in the van. Nakarating na rin ito roon sa Black Bureau headquarters. One could never call Rafael an idiot. She was not going to be the idiot and treat him like one. You can change your clothes in there. Itinuro niya ang isa sa mga cubicles. Askawe, magbibihis ako ng mga dito sa kabila at ibinibigay niya rito ang bag na naglalaman ng damit niya ay pinahiram dito ni Miranda. Pumasok siya sa cubicle but he did not move from the sink. Ipinatong lang uli nito ang bag sa ibabaw ng tiled counter at nagsimula ito magkaslas ng butones sa suot nitong long sleeve shirt. Nahubad na nito ang dinner jacket na may mantsa ng dugo at nakapatong din sa counter. Isinara niya ang pinto ng cubicle bago ito makapaghubad ng pantaas. Who's Prof? Tanong nito habang hinuhubad din niya ang kanyang listap. Our in-house psychiatrist, sagot niya. A shrink? And what do they call you? Chameleon, sagot niya. All sounds of movement ceased from outside. Chameleon? Bahagya siyang napangiti sa narinig na matinding interes sa tinig nito. I do disguises. Pwede akong maging lalaki o babae o marating kahit ano kung anong kailangan sa misyon. Alam ito ni Ninong? Yes. Hinubad niya ang kanyang slacks at isinampay sa taas ng pinto ng cubicle kasama ng kanyang pataas. Saka siya isinuot ng casual dress na ipinadala ni Miranda. And he knows how dangerous this work is. Yes, it was my decision, Rafael. Nirespeto niya ang desisyon ko. Ilang sandaling katahimikan na nagdaan, itinaas niya ang zipper sa gilid ng damit and she gathered her things para lumabas. Nakabihis na ito nang lumabas siya. Tumayo silang dalawa sa harapan ng salamin. He was looking at her as if he didn't know her. I'm still the Alexa that you knew, Rafael. I don't think so. Why not? Pwede ka magbago at ako hindi? Nainis niyang tanong. Well, I didn't think you could be any cooler. I admit. Bakit? Dahil may trabaho na matatawag na panlalaki? Dahil naiintindihan ng isip niya ang sasabihin lang nito at natigilan siya. What did you say? Unti-unti itong umiti. I said I didn't think you could be any cooler. As in cool, then cooler. I know it sounds like the temperature but what I meant is... I know what you meant. Hindi ka... I mean, it's okay with you. Na isa kang lakomando na alias? Ngumiwi ito. What the hell should I expect? Our lives led us to face certain choices. I can understand why you choose to do what you do because of what happened to your mother. Hindi siya makapaniwalang napatitig dito. Thank you. Nagulat ito. Why? For understanding me. What's not to understand? Nakakunot noong tanong nito. Mukha itong ignorante. Mukha itong cute. Napangiti na lang siya at namalaya niyang yumayakap na siya rito. Thank you for Rafael. Sandali lang at nakayakap na rin ito sa kanya. Inangat niya ang kanyang mukha rito at inangkin nito ang kanyang mga labi sa maalam na halik na gusto niyang maulit ng maulit. Sa halik na yun niya ay naramdamang tuluyan lumalpas ang natitira pang takot na idinulot sa kanya noong hindi pa niya alam kung injured ito o hindi kanina. Lumiyad siya para lalong idikit ang katawan niya sa mainit ang katawan nito. To where she felt she belonged, in his arms, in his embrace, to him alone. Humihingal ito na nag-angat ng ulo. I have to thank your friends for what they did for me. At si Kenneth. Okay, let's go check on him. We'll talk later. Anito bago siya binitawan. Mas marami pang pangako ang nilahad ng mga mata nito, lalo nag-init ang kanyang mukha.
Sige, we'll talk. Yumuko uli ito para mabilis siyang halikan sa kanyang bibig bago ito tuluyang lumayo. Inilagay nila sa mga baga mga may mansyang damit. Lumabas na siya sa restroom. Pagkatapos i-check ni Rafael at Alexis si Kenneth sa White Room at matuklas ang stable na ito, saka lang sila nagtungo sa briefing room. Iyon ang naalala ni Rafael na sandali na talagang siniseryoso na niya ang sitwasyon niya. He was grateful that Kenneth was okay. Hindi niya nanibalak malitin pa ang death threats na natatanggap niya mula sa mga sandaling iyon. Ang mga agents na sumaklolo sa kanina sa restaurant ang naroroon kasama ang tinatawag ng mga itong Chief Eagle. Eagle must be a code name. The man looked slightly familiar but he couldn't place him at first. Nakinig na lang muna siya sa sinasabi ni Rourke na mukhang leader ng team. Ang huling letter na dinala na Alexis sa lab ng mga ito ay malinis at walang prints. Ang mga nahuling tagtangkang pumatay sa kanya sa restaurant ay binayaran lamang gamit ang isang middleman na sa mga sandaling iyon ay nakakustodiya rin sa mga ito. Ayon sa middleman, hindi nito kilala nag-utos. Binayaran daw ito ng 50% at ibibigay rito ang kalahati kapag kumalat sa dyaryo na binubuksan na patay na siya. The plan is this. Ilang dyaryo bukas ang magbabalita ng kamatayan mo, sabi sa kanya ni Rourke. That way, matutuloy ang pagbabayad ng salapi at doon natin siya hulihin. What about my parents? Kasama ba sila sa magkukunwaring patay na ako? Nag-aalala ng tanong nito. Of course. Unfortunately, nailabas na sa mga news breaks sa TV ngayong gabi ang attempt sa'yo sa restaurant. Alam na nila yon. My mother would be hysterical. Sambit nito. A capable agent and Alex's father is with them right now, giving support and telling them what to do. Wala silang haharap ng kaibigan o kahit sino ka mag-anak and they would be coached what to say. Huwag ka mag-alala sa kanila. Marahan siyang tumango. So right now, ang alam ng media ay nasa ospital ka at itinatawid ang iyong buhay. But the family is withholding the information or your killer or killers will find you there. Wala pang nakakaalam na hawak natin ng mga hired gunman. Paano nyo na itatago ang mga ito sa local police o sa NBI? Curious niyong tanang. This time, ang tinatawag ng mga itong chief ang sumagot. We're actually in collaboration with them in this case, but they thought we were just a private intelligence agency. We're what you could call a shadow NBI. Tanging ilang opisyal, kasama ng presidente ng Pilipinas ang nakakaalam ng tungkol sa totoong usefulness ng Black Bureau. That way, we will be able to operate without the encumbrance of red tape and other obvious worries that plug our government. Nakatitig siya dito habang nagpapaliwanag ito. I know you, don't I? Nasambit niya. Marahan itong umiti. My God! Ikaw nga! Enrico Ventura of Ventura Enterprises? Hindi makapaniwalang sambit niya. Tumango ito. Yes. And you're their chief? Nauutal na sabi niya. Yes, I'm a former PM Air and a former Marine. I used to be a field agent. Ngayong ako na ang chief ng Black Bureau at may pamilya na ako mga anak, hindi na ako madalas nag-field. But, pilit niyang nire-reconcile ang matalino at batikang businessman na ito ay dating isang sundalo. I understand your confusion and amazement. Anito. Lahat ng elite agents ng Black Bureau ay may sariling buhay at ibang propesyon sa labas ng establishment na ito. Both lives are significant, of course. Both lives makes up the person. Ang propesyon sa labas ay ang propesyong pisikal. Ang propesyon namin dito sa loob bilang elite agents ng Black Bureau ay ang aming paniniwala at konbinsyon. Ang puso ang aming kaluluwa was what our former chief used to say. Walang kahit isa sa mga miyembro ng Black Bureau ang nagsasabing hindi alam ang kanilang ginagawa. Mas marahan ang tinig na sabi ni Agent Prof na pagkatapos ng kanilang maikling session ay sumama sa kanila si Alexa sa meeting na iyon. We're all here because we know it's our lives that brought us here and our personal experiences had helped us shape the abilities we can use to help other people. Nang maging agents na kami, those abilities took direction. Mas marami na kaming natutulungan kaysa nung nag-iisa pa kami. Never mind the corrupt system, nakangising sabi ni Detective Blanco. Naduda niya ngayon ay hindi nito tunay na pangalan o propesyon. We're powerful enough and crafty enough that we still rock.
Nagkanya-kanya na ang pagbibigay ng testament ng iba pang agents na nasa table hanggang sa isa na lang ang hindi nakakapagsalita. Si Alexa, nakatingin siya rito at nakikita niya ang pagkalito sa maganda nitong mukha. "What are we doing?" tanong nito sa mga kasama. Ngumiti ang mga ito na parang may alam na lihim na hindi nito alam. Namutla ito at natarantang napatingin kay Enrico Ventura. "We're recruiting him?" Sambit nito. Lumalim ang ngiti ng mga ito. "Bakit hindi? He's qualified," ani Mr. Ventura. "This is from the man who said..." "Alexa, relax. We're not going to send him to the field. He'll be in-house if he would decide to accept my proposition." Tumingin sa kanyang lalaki. "You saw what happened to Kenneth. We need someone who could help us save lives in the field with meds that are effective and safe. We've studied your work. We think you can help us." Paliwanag ni Mr. Ventura sa kanya. "I'll think about it," sagot niya. Hindi masama ang loob niya na nagba-background check na siya sa mga ito. Mas ipinag-aalala niya ang hayagang pagpuprotesta ni Alexa. "Please, take your time. Kapag handa ka na, call me and let's talk. Ask all the questions you want. I'll be ready." Anang pinuno ng grupo. Tumango siya. "What happened in there?" tanong ni Trisha kay Alexa habang magkasama sila sa locker room ng mga babaeng agents pagkatapos ng meeting at bago sila umuwi. Tumingin si Alexa dito. Kailangan niya ng kaibigan sa mga sandaling iyon pero na-realize din niya na ngayong may asawa na ito, hindi na niya ito pwedeng abalahin sa mga hindi normal na oras kagaya ng dati. Seth would be waiting for her at home. Kung wala pa ito sa headquarters at sinusundo ang asawa, it was almost midnight past a pregnant woman's bedtime. "Why are you here?" Paiwas na tanong niya. "Hindi ba't bawal magpuyat ang mga buntis?" "I'm putting my special attention to this case. Matagal ko nang alam na plano niyo siyang i-recruit ng Black Bureau." "But you choose not to tell me?" "I didn't choose. I did the initial research for his personality profile and then I got pregnant and everything that wasn't priority was given to my team. I was only updated and since the project wasn't always surfacing, I forgot about it. Until today, I thought you already knew he was going to be recruited. Kinakapatid mo siya, hindi ba?" And nagimpilyan tinig ito. "I can sense something else." Nag-init ang sulok ng kanyang mga mata. "He'll never be ready for someone like me, Trish." Sambit niya. Nagulat ito. "Paano ka nakakasiguro?" Alam nito ang mga gripes niya sa pagdating sa lalaki. "I just know. He said he understood why I wanted to do this job. Pero mark my words, kapag exposed na siya sa mga misyong ginagawa ko, magbabago siya ng palagay." "Give him time." Sambit nito. "If you think he's really worth it." Pabagsak siyang umupo sa mahabang bench sa harap ng mga lockers. "He's everything that I want him to be. I want him to remain that way. Ayokong gulin ang buhay niya. Ang isip niya na mangyayari kapag pinagbiyan ko itong kung ano man itong nararamdaman ko sa kanya." Umupo ito sa tabi niya at tinakbayan siya. "Ang yabang naman ito. Naalala mo ba mga sinasabi mo sa bawat agent na dumadaan sa pinagdaraanan mo ngayon? Mas excited ka pa sa kanila. You're always all for it and you're always happy when they're not me, Trish. For all those times that I tried, laging hindi handa ang sino mang lalaki makakarelasyon ko na makilala kung sino ako talaga. Kaunting pahalata ko lang ng tunay na ako. They ran away as if from house in fire." He didn't look like he wanted to run away kanina sa meeting. Nagtataka nitong sabi. In fact, parang nainsulto pa siya nung nakita niyang ayaw mo ng ideya na i-recruit siya. Napangiti siya. "Of course, oo nga't sinabi niya ang pag-iisipan niya, pero sigurado na akong papayag siya." Tumingin ito rito. "And it will be because of me, and he wouldn't know what he would be putting himself into because of me. Paano kung hindi niya ako kaya, Trisha?" Sympathetic itong nakatingin sa kanya, nakikinig, pero wala sa mukha nito ang pagsuko. "Then wag mo sayangin yung effort ng tao. He's the first to them who really knows your secret and seems ready to really fight for you. Fight for him too. Nobody said to be, and it will be easy.
Ako nun, hirap na hirap no? But in the midst of it, I was sure I wanted Seth. That I love him. Ngumiti ito. Nasa ngiting iyon ang panunodyo. At kung ako ang tatanungin, hindi ko pa nakikitang nataranta ka ng ganyan. Talaga bang nagdududa ka pang siya na ang hinihintay mo? Nagprotesta ang damdamin niya, and she knew that Trisha was only trying to convince her of what she already knew. Hindi niya matitiis si Rafael. Not without a fight, she couldn't, gaya ng pagkakamaling ginawa niya noon. Naghihintay si Rafael na lumabas sina Alexa at Trisha mula sa locker room. Nakatayo ito sa tabi ng dingding, pero hindi nakasandal doon. Hindi relaxed. He looked tense and impatient. He looked tired too. May bahagyang pangingitim sa paligid ng mga mata nito at kailangan nito mag-ahit. Of course, he still looked absolutely handsome. Pinanood nito ang paglapit nila. Ngumiti ito kay Trisha. Your husband just arrived. Ipinakikilala siya sa akin ni Rourke. Sinusundo ka na niya yata. Umaliwala sa mukha ni Trisha gaya na nangyayari tuwing naiisip nito ang mahal na asawa. Nagpaalam na ito sa kanila. Naiwan sila ni Rafael sa hallway. So, hindi ka pa pwedeng umuwi? Tanong niya rito. Hindi pa. Gotta keep the act. Nakausap ko na si Mami sa isang clean line. Sandali itong natigil na parang naaasiwa pa ito. I only hear those words in spy movies. Ngumiti siya kahit nakadarama siya ng pait sa kanyang dibdib. So, okay na sila? They're very worried. Mabuti na lang taron si Ninong keeping things in order. Ready ka na para bukas? Bumuntong hininga ito. I don't think I have a choice. Kung ganun, dito ka na matutulog. Actually, sabi ng chief nyo pwede mo akong samahan to this place. They're going to send a trail. Uli itong napatigil. Yes, yun ang term nila to make sure na hindi tayo masusundan ng kahit sino. Sabi niya, you know where to bring me. Dun sa safe ako at walang makakakilala sa akin habang hinahanap nila ang killer ko. So, sasamahan mo ko? Nasa tanong nito ang kinokonsintihan ng isang bata. Hindi lamang iyon, kahit tinatago nito, nakikita niya ang pagkalito sa mga mata nito. He was taking his harder than he was showing. Okay, sabi niya, tila nakahinga ito ng maluwag. Kotse ni Alexa ang ginamit nila Rafael dahil hindi nito dala ang sasakyan nito patungo sa headquarters. Iniuwi na iyon ng mga magulang nito mula sa parking lot ng restaurant. Tahimik sila sa biyahe. He looked so exhausted every time she looked at him. Nakatingin lamang ito sa labas ng bintana at nakatulala. Malamang ay binabalikan nito ang mga nangyari pero salat na ngayon ang emosyon. Alam niyang pagod ito. Rafael, pwede kang umidlip kung gusto mo. Traffic pa naman. Gigisingin kita pagdating natin doon. Marahan yung sabi rito. Sinulyapan siya nito ng ngiti. Isinandal nito ang ulo sa headquarters rest sa pumikit. Nang iparada niya ang sasakyan niya sa driveway ng bahay ni Rico, tulog na ito. Pinatay niya ang engine ng kotse at naaawang pinagmasdan niya ito sa ilaw lamang ng dashboard. The house's lights were alive. Palibhasa ay nalerto na ni Rico ang mag-asawang caretaker ng bahay na iyon na sina Aling Marie at Mang Larry. Matagal na electronic ang gate at ang alam niya, maya-maya ilalabas na sa front door sino man sa mag-asawa para salubungin siya. Pero habang wala pa mga ito, sinamantalan niya sandali para pagmasdan ng nahihimbing na mukha ni Rafael. Hindi niya naiwang ilagay ang kanyang darili sa katurayan nito. Sanay ito sa pag-aaral at generally ay sa payapang buhay. Siguro, para dito ay binaligtad ang mundo nito sa nakaraang 2 araw. He was only catching up with the horror of it when somebody else beside himself was hurt. Naalala niya ekspresyon sa mukha nito kaninang hindi patiyak ang kaligtasan ni Kenneth. At nararamdaman niyang parang may kamay na mahigpit na pumisil sa kanyang puso. Involuntaryong umabot ang kamay niya para haplusin ang pisngi nito pero nun lang lumabas ang nakabukas sa front door ng bahay ni Aling Marie. Ang kamay na parang sana sa pisngi ni Rafael ay naidantay niya sa balikat nito. Marahan niya itong niyugyog. Rafael! Bigla ito nagising. Mulagat ang mga mata at humihingal. Rafael! Ibinaling nito ang tingin sa kanya at nang makitang siya ay huminga, ito ang malalim at napapikit. I'm sorry, I didn't mean to. I dreamt about shooting, sabi nito. Napahawak siya sa noon nito. Hinaplos iyon at nararamdaman ng pamamasa nito sa pawis.
Halika sa loob, uminom ka ng tubig. Sabi niya rito, saka siya nagmamadaling bumaba ng sasakyan. Nakababa na sa driveway si Aling Marie. Miss Alexa, magandang gabi. Masiglang bati ng masayang babae kahit sigurado siyang maistorbo ang tulog nito. Handa na ang restrooms at may pagkain na sa kusina kung gusto niyong kumain. Ninitaan niya ito habang bumababa naman si Rafael sa kabila ng kotse. Ako na ho ang bahala sa lahat, Aling Marie. Sige ho, magpahinga na uli kayo. Walang tanong o nagtatakang tingin na pumasok uli ang may edad na babae sa bahay. Sanay na mga ito na dumarating sila at umaalis sa bahay na iyon. Although when they first came to care of the house, walang alam ang mga ito tungkol sa sekretong buhay ni Rico. Sa huli, nagtapat na rin dito ang lalaki. Dating kalaro noon ni Rico, nag-iisang anak ng mga ito noon sa squatters area. Wala nang kaibigang iyon ni Rico na nawalay rito. Nabitay sa Saudi nang hindi sila sadya makapatay ng isang Arabo dahil sa self-defense. Pero na matagpuan nito ang mag-asawa ay binigyan ng trabaho bilang caretaker sa bahay na iyon sa Alabang. This is Rico's house. Sabi niya kay Rafael na nakalapit ito sa kanya. Ginagamit ito ng Black Bureau bilang safe house. His wife knows his... Tumango siya. Natalie is Agent Dove. Dove? Parang natulala na naman ito sa sinabi nito. Field? Nag-hesitate siya sa pagsagot. Used to be, but she's not really. Agent material, although magaling siyang marksman. Aksidente ang pagkakakarikot niya sa Black Bureau. Nung time na yon, Rex was in danger. Walang nakapigil sa kanyang tumulong at ginamit ito ang codename na Dove sa recruit sa coded communication sa field. Paliwanag niya habang magkatabi silang pumasok sa loob ng bahay. You must be hungry. Bahagya itong tumango kahit halatang ang isip nito ay nasa una niyang sinabi. Rex was former CEO of Ventura Enterprises, hindi ba? Late brother na Enrico Ventura na chief niyo sa Black Bureau. Sinulyapan niya ito at nagdesisyon siyang sapat na muna para dito sa ang shocker for the moment. Yes, and no. Let's talk about the details tomorrow. For now, kumain muna tayo at magpahinga. Nasa mga mata nito ang mga tanong nang sumulyap ito sa kanya, pero natili itong tahimik. Napangiti siya nang pagdating sa kusina ay mainit na gatas ang hinihingi nito at hindi kape. But he didn't notice. He was preoccupied with his thoughts. Nag-toast siya ng tinapay at kumain sila ng sandwiches habang manakanakang nag-uusap at mabilis na naubos ang pagkain at maya-maya magkatabi na silang umakyat sa hagdan patungo sa inilang silid para sa kanila. Tumigil sila sa pinto ng unang guest room. Lahat ng kailangan mo nasa cabinet sa banyo. You'll find new clothes in the closet. A few things that you needed to sleep. Lahat new and freshly laundered. Nakahanda ang bahay nito lagi sa bisita. Tumango ito sa sinabi niya. Thanks, Alexa. Nasa pintong yun lang ako if you still need anything. Kumatok ka lang kung kailangan mo ako. Casual na yan sabi rito ng paglusok nito sa pausok. Casual din itong tumango. I'll remember. Good night, Rafael. Sleep tight. Dito, mahina nitong tugon. Tinalikuran niya ito. Nakasuksok ang mga kamay sa suot niyang sweater at pumasok siya sa pinto ng guest room na kanyang gagamitin habang conscious na nakasunod nitong tingin. Nang nasa loob na siya ay nakasandal sa likod ng pinto, hindi niya masabi ang kanyang gagawin kung tinawag nito ang kanyang pangalan. Kung hiniling nitong manatili siyang makasama nito. Para abalahin ang sarili, kumilos na siya at naghanda para sa pagtulog. Nang matapos sa banyo, naghanap siya ng pantulog sa closet. She found a simple cotton nightshirt, new and freshly laundered, at sinuot iyon. Nakakita rin siya ng disposable underwear. The house had guest rooms specific for both men and women at na-assign siya obviously sa pambabae. Thank God for the body powder in the vanity. Hindi siya nakakatulog ng hindi muna nagpupulbo. If said sleep was an ordinary, sleep to rest kind of sleep, hindi yung idip sa misyon. Nahiga na siya sa kama. Pinatay niya ang ilaw sa lampshade at hinintay niya ma-adjust ang kanyang mga mata sa dilim. Saka siya tumalala sa kisame. She couldn't stop thinking about Rafael, that he was just in the realtor room at hindi niya mapigilan ng sarili na imaginein na yakap siya ng mga bisig nito habang natutulog sa malaking kamang iyon. Gusto niyang batungan ng sarili dahil hindi niya kailanman naramdamang maghanap ng katabi sa kama. She had always been more attracted to minds that physicality.
She figured a man with brains would accept her more readily than a man with brains. Mas madali ring makuha ng isang matalinong lalaki ang kanyang loob kaysa sa isang may tsurang lalaki. Unfortunately, in her experience, both turned out to be wanting. Si Rafael kaya ang magpapasimuno. Naalalang ito ang unang-unang lalaking hindi naman niya natatawag na naging boyfriend niya ay nang iwan sa kanya. As if every move she made would hurt him. Kaunting masasakit na salitang nasisigaw niya na trauma na to. Didn't he understand that she was just confused and had a massive hangover? He could study the most complex chemical chain pero hindi nito maunawaan ng simpleng kawirdohan ng mga babae. Naiinis sa pinalo niya ang kanyang unan. Inayos ang hugis niyon at buling mabalik sa ibinagsak niyang ulo roon. Pero alam niya nagbubuntunan lang niya ang unan. She wanted something else entirely and since she could not have it, hayun siya at nagmamarkulyo. She wanted to be with him. She wanted to pick his thoughts about what happened today. Ask him about his feelings about everything. Ask him about Bibi and he now thought about her. Hindi yung mandans nitong sinabi kaninang nasa restroom sila sa headquarter. She wanted to be with him. It didn't feel right that he was too close and they weren't together. Namalayan na lamang niya na bumangon siya at naglalakad para buksan ang pinto ng kwarto. Pero bumukas iyon bago pa niyan mahawakan ang siradura. Si Rafael ang naroroon. Rafael! Bulalas ni Alexa nang makita ito sa labas ng guest room na gamit niya. He stood there in his borrowed pajamas, looking unsure of himself like a child. She wanted to hug him and laugh at the same time. I hope I didn't... Were you sleeping? Of course you're not. I'm sorry. Pumihit ito. Rafael, tawag niya rito at napapasunod. Tumigil ito sa gitna ng hallway. May kailangan ka ba? Tanong niya. Nakita niya ang pag-angat at pagbaba ng mga balikat nito sa pagbuntong hininga. I don't know what I need. I just don't want to be alone. Humarap ito sa kanya. Isa na yun, pag-amin nito. Except, hindi ko alam ang gagawin ko kapag magkasama tayo na tayong dalawa lamang sa isang kwarto. I mean, I know what I'd be bound to do. I don't want to compromise you that way. Lumukso ang kanyang puso pagkatapos ay bumilis. She felt joy creeping up her body, blowing to her face. She blushed not because she was embarrassed, but because she was pleased. Humakbang siya palapit dito. Inabot niya ang kamay nito. Hinawakan niyon at hinila. Hindi ito lumaban. She thought she felt him tremble as he stepped closer to her. Where was that man who told me that we're both adults and it was okay to flirt? Was that just the other night? Pabirong tanong niya rito. He was so close she could feel his breath on her face. It made her feel warm all over. The problem is, I don't have flirting in mind, Alexa. Parang offended itong sabi. Alexa, the problem is I really don't believe in flirting. I never did. I don't do affairs too. Napatitig siya rito. Lalo na kung ikaw ang involved. Noon pa mang high school, ikaw na ang babae sa mga panaginip ko. I felt then that I can't ever be worthy of a perfect girl like you. I realized na lahat na nagpapatagumpayan ko, nagawa ko kasi gusto kong maging sapat para sa'yo. And then your life in my life again, and we kissed. And I pretended that I flirted kasi natakot ako mawala ka na naman. Natakot akong iwasan mo ko. Gaya ng ginawa mo nun? Naninising sabi niya dito. Umangat ang kamay nito at hinaplos ang kanyang pisngi. Iniwasan kita pero hindi ka tumigil kahit kailan sa buong panahong iyon na maging laging una sa isip ko. Pamantayan sa lahat ng mga babaeng nakikilala ko at laging laman ng mga panaginip ko. I've loved you in my thoughts and since that last night, I could not stop myself imagining making sweet, passionate love with you. Is that what you want to hear? Yes. Bulong niya dahil kanina pa siyang natunaw sa yakap nito bilang epekto ng mga sinabi nito. There's always a marriage bed thrown in there. You see? Ganon kaseryoso at kadelikado ang mga panaginip ko tungkol sa ever since. Gulat siyang napatingala rito. Hindi nakaimik. For confessions, it was way over. Too much. Marriage bed?
Ever since high school? Jesus Christ, no wonder she got scared. This was a declaration someone like Rafael would make. Only someone like Rafael would do. God, I know I didn't want to see that on your face. What? I know you don't want me. Sabi nito habang bumibitiw sa kanyang hawak. Who said? Your face. My face talked it. And it said what? Sarkastikong tanong niya. Alexa, namaywang siya. Rafael, how many women have you been since high school? Napakurap ito. A few. Did you ever try talking about marriage before taking them to bed? Nagmukha itong asiwa. Never. It was a good answer. Did you ever act as if that's what you wanted before taking them to bed? No. Nangingiting sabi nito. Naunawaan agad niya siya rito. Not really. What made you think I'm different from those women? I never understood women, lalo na ikaw. Why talk about marriage when you didn't even know you'd want me afterwards? Exasperated na tanong niya. What was it with men? Why were you so stubborn? Alexa, I wanted you since I was 10. Napamaang sabi niya. He was the one who was blushing this time. I wanted to marry you when I was 10. Nagsabi ako kay Daddy. I wanted him to help me, pero pinagtawanan nila ako ni Mommy. I never talked about it ever since. Gusto rin niyang tumawa, but she didn't dare. Okay, how about if we approach this the adult way and we don't talk about marriage until we're sure? I said, I am sure. Git nito. Rafael, why can't you be a man first and thinking Bernanic later? Sandaling katahimikan na nagdaan habang nilalabanan nito ang kanyang nagre-rebelding titig. The next second, they were pulling each other. Then their lips met in hot, passionate, and deep kiss. Soon, kissing was not enough. He lifted her in his arms and carried her inside the open door of her room, kicking the door closed behind them. Dinala siya nito sa kama. Inihaga siya nito sa gitna niyon, saka isinubsob ang mukha nito sa kanyang leeg. Then he thrilled kiss down her heaving bosom, his hands gently caressing some parts of her body, making the other parts still untouched scream from him. You smell so good. Iniangat nito ang ulo at muli siyang siniil ng halik sa mga labi. She kissed him back as if she was drinking her fill of ever delicious wine. Umungol siya. Napaangat ang ulo nito. What? Nag-aalalang tanong nito. Hinawakan niya ang leg nito, and as she drew him back to her, she smiled. I missed your kiss. I missed so much. Nakangiti ito ng maluwag. Ang mga matay nakatitig sa kanya gaya nung high school na parang siya ang pinakamagandang babae sa lahat ng lupa. Yumuko ito at pinagbigyan siya. Hinalikan siya nito ng matagal at mainit, giving her all this she wanted, which was all of him. And as she had said, he started making love to her body, to her soul, making her think of sleeping with him at night and waking up with him in the morning, every day, forever. It was like his version of marriage bed, but she pushed that away. She was still thinking those thoughts a full hour later as they tiredly clung to each other, sleepy and complete. Nagising si Alexa kinabukasan dahil sa nakakakiliting mga halik na dumadapo sa kanyang hubad na katawan. The blanket was thrown away and Rafael was starting to make love to her again. Napahawak siya at napasabunot sa buhok nito habang bumababa ang labi nito sa kanyang katawan. Her good morning were two words replete with rapture. Pagkatapos niyon, wala nang lumabas sa kanyang mga labi kundi mga ungol. They were both smiling when he collapsed on top of her a bit later. They were both sweaty and very, very satisfied. Tumawa siya, nakangiti ngunit nagtataka na pinagbasda ng kanyang mukha. Masuyo niya itong tiningnan. Good morning, sabi nito. Good morning, nahihiyang tugon niya. Yumuko ito at hinalikan siya ng matagal. Tinugon niya iyon. She knew she was ripe for another bout of his kind of lovemaking, but when they both heard the noise of a car outside and the noise of the electronic gates opening, pareho silang napalingon sa bintana.
Who could that be? Tanong nito. Black Bureau, sagot niya. Nagkatinginan sila. Parehong aware na nagsisimula na ang araw at balik na sila sa realidad. Napalunok siya. Humigpit ang pagkahayakap ng kamay nito sa kanya. You know I love you, right? Impulsive na sambit nito. She knew it was an impulsive declaration. Unfortunately, every impulsive words coming out of his man's mouth was also the truth. Kasabay ng kagustuhang umungulay ang pag-iinit ng kanyang mga mata. Humaplos ang kamay nito sa pisngi niya na parang nag-aalala. It doesn't matter if you don't answer right away. I don't care. Just don't turn away from me. I can wait. Hinalikan siya nitong muli tila insecure. Malalim iyon at madamdamin. Nang umurong ito, he looked at her as if he was scared. Niyakap niya ito ng mahigpit. Then she moved until she was above him, and she kissed him back as passionately as she could. Nang iangat niya ang kanyang ulo, ikinulong niya mukha nito sa kanyang mga kamay. I love you, sambit niya. Napangiti siya. It wasn't so hard after all. I love you, ulit niya. I don't want to hurt you, Rafael, pero mas takot akong baka saktan na naman natin ang isa't isa. No one had hurt me the way I'd hurt after I'd hurt you, and you turned away from me all those years ago. I don't want to lose you again, or to miss you again. I don't know if I could bear it if you leave me again. That must be love, right? That must be it. Nakangiti na ito na pinagmamasdan pa rin siya na nagsasalita. I'm not going to leave you. I won't do that again. I promise. Thank you, sambit niya. Iyon lang ang nasa isip niyang sabihin. Hinuli nito ang kanyang mukha at mariin siya nitong hinalikan habang naririnig nila ang pagbukas at pagsara ng mga pinto nang dumating na sasakyan sa baba ng bahay. Nakalatag sa mahabang table sa nagsisilbing library sa bahay na iyon ang mga larawan ng mga taong suspect at involved sa kaso ni Rafael, kasama ang mga dyaryo nagbalitang patay na ang negosyante at scientist na namatay ito sa tama ng bala ng mga bumaril dito na nagdaang gabi sa restaurant kung saan ito nagdi-dinner kasama ang isang babae. Mean has fully recovered. Don't worry about her. Nag-aalala siya sa'yo dahil bago ang lahat ng ito sa'yo. But I told her you're handling things fine. Sabi ni Roar kay Rafael nang kumustahin nito ang babae. Hindi tinangka ni Alexa na tumingin dito dahil baka mahalataan nito ang selos na agad na sumakay sa kanyang dibdib. Knowing it was irrational but still was not able to control it. Pero pagkatapos ng ilang sandali, kinorner siya nito sa may bintana. It was a business meeting. Kasama niya dapat ang boyfriend niya because I wanted to order gadgets for the employees for Christmas. But her boyfriend got tied up kaya kami na lang ang nag-dinner. It wasn't like a date. It's fine, nakangiting sabi niya. Suddenly happy, tumingin siya rito. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Sumulyap ito sa likuran nito, saka nahihiyang umiti sa kanya. Tayo na ngayon, hindi ba? Nahihiyang bulong nito. Mahina siyang tumawa. Alexa, answer me or I'll kiss you right here. Banta nito. Yes, sagot niya agad. Hindi niya alam kung nakakahalata ng kanilang mga kasama pero hindi na siya nagtataka kung sakaling bistado na nga sila. Nung ang mga ito ang nasa hot seat, one look at them or just a moment of hearing their voices on the line and she knew. She laughed and she enjoyed those moments when they bumble like idiots because they were so much in love. Ngayon, siya ang nasa hot seat at gusto niya magtago. Natatakot na ipalasap ang mga ito sa kanya sa mga ginawa niya noon sa mga ito dahil sa matinding excitement. Nakahalata siya sa bistado na nga sila ni Rafael nang sa sumunod na oras ay dumating pang ibang sasakyan sa bahay. There was Trisha, Garcia, and Mariana at humabol pa si Natalie pero hindi kasama mga bata. Nag-umpukan ng mga ito sa salas na animoy na sa labas ng isang operating room at nagbibigay ng moral support. She was so embarrassed and she didn't know how to hide it. Naglabas na merienda si Aling Marie at Mang Larry sa pool area sa ministrasyon ni Natalie na umakto ang hostess pagkadating nito. Hinila siya nito sa mga pagtatrabaho raw at magpaplano ng tahimik ang mga lalaki sa library. Pero naghahamba na naman leeg si Gracia sa pagtatanaw-tanaw sa bahay para makita si Rafael na hindi pa rin lumalabas ng library.
What are you doing? Tanong niya rito, hindi na napipilang tumawa. Gusto mo kong makita ang lalaki magliligtas sa'yo sa pagiging matandang dalaga? Hindi pa ako matandang dalaga. Sambit niya habang tumatawa si Trisha. Ang klaro ng sabi ko, magliligtas sa'yo. Pero malapit na. Nahangising si Tong Tudyo. Sino nagsabi sa inyo? Tanong niya sa mga ito. Itinuro ni Mariana si Trisha. Nagkibit balikat naman si Natalie na ibig sabihin ay magaling nitong asawa. Nasa control room ako kaninang umaga. Nagdadala ng kape sa mga pagod na agents. Pagboboluntaryo naman ni Garcia. Nang malbulabog kami ng feedback ng Mike sa You didn't. Horrified na sambit niya. Nakangiwi si Garcia. Hinahanap kasi ni na bag si Mr. Gonzaga kaninang umaga. Parte ng surveillance niya. Alam mo na, sobrang tahimik sa kanyang room at nagpanik sila. Binuhay ang mga bag sa lahat ng parte ng kabahayan. Sa room na ginamit mo kami, nakakuha ng feedback at yun ang naririnig. Pinatay niya agad. Natatapak niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha. Oh my God. Don't worry about it. Namutla siya habang nakatingin dito. It wasn't so bad, sympathetic na sabi nito. Parang ganito lang, sabi naman ni Mariana habang natatawang binababa ang cellphone nito sa ibabaw ng mesa. Narinig nila ang ungol nila ni Rafael doon. Horrified siya nakinig. You've turned it into a ringtone. Mariana, saway naman ni Natalie rito. Tawang-tawa ang babae. I'm a reporter, okay? I couldn't help it. But don't worry, she warned everyone that if he ever catch anyone having this on their phones, they'd be suspended for a month. Walang meron nito kundi ako. Bug erased it entirely from the system and he only let me record it so you'll hear. Then delete it. She growled. You do it, girl. Para sigurado ka. Mas malakas ngayon ang tawa nito. Nagmamadaling binura niya ang sound clip mula sa cellphone nito. Sa kanya binalik iyon sa ibabaw ng mesa. Pakiramdam niya ay babagsak ang buong langit sa kanya dahil sa pagkapahiya. Lumipas sa maghapon sa pagmamatsyag sa Anman Developments habang pinag-uusapan nila ang pinakamabuting gawin para sa misyong iyon. May agent na magdi-disguise na contact ng mastermind ng attempted killing kay Rafael na nasa kustodiya gamit ng plaster makeup at iba pang magic props ni Agent Thread. 2 oras na lamang bago nakatakdang pakikipagtagpo nito roon nang hindi makatiis na sinabi ni Alexa sa team ang kanyang ideya. You'll need my help. I can get closer to their table while they're in discuss. Remember Macau? Paalala niya. She had played a prostitute in a high-class bar in a famous tourist hotel there while they spied a rendezvous between a gun dealer and a black market trader. Kamag-anak ng isang kilalang politiko ang dealer. Nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata na napalingon sa kanya si Rafael. Hindi na niya kailangang pumihit pa rito para makita ang nakakunot ang noo nito. The meeting place this time was a bar in a seedy part of Manila. Maraming pimps at prostitutes sa lugar na iyon at isa siyang babae. Limited characters to play. Wala nang choice kung tutuusin. Tumingin sa kanya si Chief, who had blessedly arrived a few minutes after the revelation by the pool, forcing her to act professional with the others. He could evoke that in people. Pero pagkatapos ng misyon, malamang na magwala siya sa control room. Tumango ito. Gracia can play the pimp. Excuse me? Sabi ni Rafael. What pimp? Nakagat niya ang kanyang dila sa pagsingit ni Rafael. Huwag ka mag-alala, Rafael. Sabi ni Gracia or Agent Gracious sa lalaki. Kung ako ang bantay ni Alexa, walang makakalapit sa kanya o makakapambasto sa kanya. Sinisiguro ko sa'yo. She's going to be a... Hindi magawang sabihin ni Rafael ang salita. I've done it before and I was safe. Hindi ako nag-iisa sa mga misyon ko sa field, Rafael. Hindi ako pababayaan ng team. Sandali itong tumitig sa kanya bago nito ibinalik ang tingin kay Rico. I understand that I don't know a lot about how you operate, so I'm going to be quiet. Isa lang ang hinihiling ko. I want to be there too. Sa malapit, kung dadalhin niyo yung van na ginagamit niyo kagabi. We will. We'll put you a spot for you. Ani Rico dito sa nangangakong tinig. Tahimik na muling umupo si Rafael, but he still looked tense.
Miranda was there with thread to prepare the agents for their disguises. Dahil tapos na mga ito sa pagpapanggap na makontak man na sa kasalukuyan ay nasa tabi ng static at bag sa nakaset-up na computer at voice modulator system at pinapractice ang panggagaya sa tinig ng tunay na contact, siya naman ang inaayusan ng mga ito. They made her wear a skimpy red dress that showed all the curves of her body, applied thick makeup on her face, and did things with her hair. Then she wore cheap trinkets and she sprayed cheap perfume. Nang matapos iyon, ikinabit ni Bug ang nakapaliit na pinaka-microtransmitter sa kanyang tenga. Mayroon ding hidden micro-video camera sa ibang bracelet na suot niya sa kanan niyang bisig. Isa iyon sa magpi-feed ng mga perimeter videos pabalik sa headquarters at sa computer sa van na nasa labas ng bar. Ang iba ay nasa ibang gadgets na dala ng dalawa pang agent na nasa gilid. At ang huli, pero ang importante rin ay ang maliliit na tranquilizer gun na nakatago sa ilalim ng kanyang wedge sandals at ang lipstick niyang gamit na ang ilalim ay nagtataglay ng maliit na disposable na stunner. The real firepower was in Agent Gracious' bigger frame and bulky get-up. Mula nang maging agent ang Black Bureau, praktisado na ito sa paggamit ng mga barel. Natapos ang preparasyon at tumidilim na, handa na silang umalis. Pinaprep siya ni Agent Ops sa kanyang mga moves habang papalabas na sila sa library. Sa kabila ng kanyang pagbibigay ng focus sa co-agent, ramdam na ramdam niya kung kailan siya nakita ni Rafael kahit hindi siya nakatingin dito. Hiwalay sila ng sasakyang gagamitin patungo sa maliit, pero nakita niya ang matigas sa ekspresyon sa mukha nito habang kausap nito si Ted malapit sa van na para may inireklamo ito rito. Iyon na nga ang kinatatakutan niya, na hindi nito matanggap ang kanyang propesyon at ang mga nakatakda niyang gawin sa ngalan ng trabaho. Madali para sa lalaki ang sabihing nauunawaan nitong isa siyang matapang na babae at nauunawaan nito ang kanyang inclinations, pero para sa isang lalaki, mahirap yung gawin. It took her father a while to adjust gayong matagal nitong inihanda ang sarili bago nito ipinaalam sa kanya ang tungkol sa Black Bureau. We'll be able to get through this, or we should be forced to choose. Alam niyang magiging mahirap at masakit para sa kanyang pumili. Napakatahimik mo, sabi sa kanya ni Gracia habang nagkatabi sila sa kotse at nagbabiyahe patungo sa kanilang destinasyon. Gracia, paano kung ito na ang huli kong misyon? Tanong niya dito. Tinapik siya nito sa balikat. Alam mo na darating ang araw na haharapin mo ito. Kung totoong mahal mo siya, huwag ka matakot sumubok. Pinaghihirapan talaga yan. Hindi pwedeng basta-basta na lamang. Akala ng marami, puro dumdamin lang yon, pero alam nating hindi yung totoo. Alam nating hindi nakasalalay lamang sa magic o sa tadhana ang kaligayahan natin bilang tao. Nagawa mo na ang lahat para kay Chameleon. Bigyan mo naman ng panahon sa Alexa Ramos. Tumingin siya rito. Mamimiss ko si Chameleon. Sus, tuluyan na siya nitong inakbayan. Hindi ka naman namin iiwan kahit ano pang mangyari. Pareho silang ngumiti at dahil sa mga salita nito, mas magaan na ang kanyang dibdib nang dumating sila sa location. Bastos na mga salita at mura, maharot na tugtog at patay sinding mga ilaw ang atmosfera sa ganong mga lugar. San mang sulok tumingin si Alexa, nakikita niya ang pag-aalok ng laman, ang pagbebenta ng laman at ang paggamit sa laman. Sa lugar na iyon, may excuse ang sino man na ilabas ang mga pag-uugaling magaspang sa regular na atmosfera. Sa lugar na iyon, hindi uso matinong pag-uusap. Chameleon and Gracious played their parts very well. Ilang customers ang lumapit at nakipag-areglo ng presyo kay Gracia para sa kanya. Pero walang tinanggap ang nagpapanggap na bugaw. Hindi pa dumarating ang katatagpuin na magpapanggap na contact. He was late. Nag-aalala nang nakatingin siya sa kanyang relo. Halos kalahating oras ng late ang kanilang hinihintay. Nagiging makulit na rin ang isang customer na pabalik-balik at nagpipilit akunin siya. Hindi ka ba makaintindi? Meron na nga nagbayad para sa kanya ngayong gabi. Hinihintay na lang namin siya, sabi rito ni Gracia. Hindi yata totoo yan. Sinabi ko naman na magbabayad ako kahit magkano para sa kanya. Magkano bang ibinayad nung hinihintay niyo at dodoblihin ko pa? Bayad na siya at hindi na kami pwedeng umurong. Ayaw na yata. Bakit wala pa? Kanina pa kayo rito. Pwede ba? Narito na ako. Sabay sila ni Gracia na napatingin sa nagsalitang pamilyar na tinig. Napatanga siya dito. Si Rafael, nakadisguise din. Nakakasual polo shirt ito at faded pants, pero may bigote ito.
manipis na balbas at mas malagong buhok. Hindi lamang yon, may salamin din ito sa mga mata at bahagyang pinakapal ang mga kilay nito. Kung hindi niya nakikilala agad ang boses nito, hindi niya ito masisino. Ngumiti siya. Ang tagal mo naman, muntik na akong kumuha ng iba. Umupo ito sa tabi niya at agad siyang naakbayan. Saka ito tumingin sa lalaking kanina pang nangungulit. May problema ba, pare? Halatang disappointed, hindi sumagot ang lalaki. Sa halip ay napapailing na lamang na tumalikod iyon at lumayo. Ay, salamat. Ang kulit nun. Medyo nakainom na rin yata kaya yumayabang na. Ani Gracia. Tumingin ito sa kanila. Bahagya pa rin silang nagulat at hindi siya makapagsalita. Ngumisi ang babae. Tamang-tama ang dating ng backup. Pero bakit ikaw? Tanong nito sa mahinang tinig. Kinumbinsi ko si Ops na mas makabubuting ako na lang sa halip na si Roar. Kung kilala ko ang hinihintay natin, ma-identify ko agad siya na hindi niya ako nakikilala. Mahina nitong sagot malapit sa kanyang tainga habang kunwari inaamoy nito ang kanyang buhok. Are you okay? Alam niyang siya ang tinatanong nito. Tumango siya habang binibigyan nito ng malanding ngiti. I told you I can take care of myself. Hindi na niya sinabing handa siyang pagalitan si Ops sa pagpayag nitong magbago ang plano dahil kapag nagkaroon ng unforeseen event, hindi niya alam kung marunong si Rafael na magtanggol sa sarili nito. Hindi rin niya alam kung ma-appreciate nito kung siya ang magtatanggol dito. Sa wakas ay dumating ang sandaling kanilang pinahihintay nang may matangkad na lalaking tumigil sa table na kinauupuan ng kanilang agent com contact. May sinabi ito rito na napipick up ng microtransmitter na nasa mesa at narinig ng lahat ng agents. Humihingi ng paumanhin na lalaki sa pagkaantala nito bago ito umupo sa isa sa mga silya. Naniga si Rafael, saka pasimpleng tumingin sa direksyon ng mesa. Kilala mo? Pabulong niyang tanong dito. Nakabitin ang kanyang hininga habang pasimple ring sumusulyap sa mesa. My God! Sambit niya kapag nakilala rin siya ng lalaki. Ang pinsan ni Rafael na si Poncho. Tahimik ang mga radyos ng mga agents habang nakikinig sa malinaw na usapan ng bogus contact at ni Poncho. The agent was superb as he talked and acted like the real contact with the mastermind until Poncho took the money out of the inside pocket of his jacket. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niyang sinilip ng agent nila ang laman na nakatuping Manila envelope bago ito tumango. Mabilis na nagpaalam si Poncho. He was picked out outside the bar when he was getting back to his car. From the moment on, the case would be transferred to the NBI. Si Chief at ang contacts nito sa agency na iyon ang mag-aasikaso ng lahat. Magkasama sila ni Rafael na sumakay sa kotse patungo sa headquarters kung saan magdi-debrief ang mga agents. Si Gracia nagmaneho habang sinamahan naman niya sa backseat ang nobyo. Hindi ito makapaniwala na nagawa iyon ng pinsan nito. Kilala mo siya? He's almost like me. He only wants to study and study. Hindi ko akalaing kaya niya akong ipapatay. Ano kayang rason? We'll find out soon, Rafael. Sabi niya rito. Niyakap niya ito dahil hindi niya alam kung anong sasabihin para maabuswelto ang imahe ng pinsan nito rito. Alam niyang wala siyang masasabi para gawin iyon. Galit siya kay Poncho dahil sa ginawa nito. Kung nagtagumpay ang mga kriminal na iyon sa pagpatay kay Rafael na nagdaang gabi, hindi niya ito mapapatawad. Alexa? Yes? He is still my cousin. I would hate to see him in jail. Sabi nito na nahihirapang tinig. Hindi ko alam kung makakaya ito ni Tita Zoida. He's all that she's got. Huminga siya ng malalim. He wanted you killed. Paalala niya rito. Yes, I know. Hindi ko alam ang gagawin ko. Magkayakap sila hanggang sa makarating sa headquarters. Kinabukasan ay lumabas uli sa balita si Rafael. Pinalabas na lang na ibang lalaki ang tinamaan ng bala at namatay sa ospital at hindi ang binata. Nabuhay na buhay ito kasama ang mga magulang. Mula na makauwi ito mula sa headquarters ng Black Bureau, pagkatapos ng debriefing ay hindi na nakita ni Alexa ang kasintahan pero nakakausap naman niya ito kahit papaano sa telepono. Ganoon pa man, ang kanyang ama ang naging kasama ng binata at ng mga magulang nito nung nagdidesisyon ng pamilya kung sasampahan ng kaso si Poncho na nasandaang ng mga taon pala ay matindi ang selos at inggit kay Rafael. Sa isip ay sinisisi nito ang lahat ng mga misfortunes na nangyari dito kay Rafael.
Hindi ko akalain na noong mga panahong pinupuri ako ng mga magulang niya, nanliliit siya, nanilalait siya ng mga ito. Tito died saying to him na magiging masaya ito sa kabilang buhay kung ako ang tutularan ni Poncho. But Poncho couldn't produce a serviceable drug and the company immediately went down under his management. Nang ako ang nakabili niyon ay nagpalagong muli. Lalo siyang namunggi sa akin. Then he found out about the proposed merger. Kinausap ko kasi ang mami niya. Oo nga't akin ang negosyo pero for sentimental reasons, gusto ko pa rin konsultahin si tita tungkol sa mga plano ko sa business. Poncho didn't want me to merge. But tita gave the go signal. That's when Poncho felt that he wanted to dead before I sign any papers. Matagal na siyang walang nagagawang productive while under my employment. He felt that if we will merge with Ventura Enterprises, pati trabaho niya ay mawawala sa kanya. That's crazy. Hindi siya dapat sa kulungan mapunta kundi sa Sinai. Sabi niya rito. Mount Sinai? A mental institute. I know. How do you know about Mount Sinai? Napaka-pribado niyon. Kasama yun sa ikakwento ko sa'yo later when we're together and alone. Bumuntong hininga ito. Miss na miss kita. I miss you too. I'm sorry that all of this are happening to you now. I wish I could help you. You have helped me in ways that are more than I can imagine. Huwag ka mag-alala. Sisingilin ko yun sa'yo kapag nagkita na tayo. Marahan itong tumawa. And we will, as soon as I can. It had been almost a week. Wala pa rin sa bagong misyon na inaasin sa kanyang bureau. She was hoping that Rafael could get back to her before she had to go to the field. Alam kasi niyang kailangan niyang ihanda ang kalooban nito sa kanyang paglabas uli bilang chameleon para tuparin ang kadalasan ay delikado mga misyon niya. Unfortunately, naunahan na nga siya ng pagkakataon. She was asked to report that morning for a new mission in another part of the country. Nakakainis. Hindi pa man din sa Manila. So she reported and got a briefing. Kasama ang ilang elites, magtutungo siya sa Camiguin para alamin ang totoong report na pag-recruit ang isang turistang foreigner na mga babae para isama raw sa States at bigyan na trabaho bilang domestic helper. Pero ang totoo ay dinadala nito ang mga babae sa prostitution den sa ibang bansa sa halip na sa US. You'll be disguising as an escort service provider. In short, prostitute again. Dugtong ni Chief nang makita ang ekspresyon sa mukha niya. There will be a yacht there waiting for you and others, which could be real escorts. Nasa party na ginaganap sa yate na yon, ang suspect natin ay pupuslit natin at dadalhin dito sa Manila. Nang mismong araw ding iyon, pagkatapos ng briefing ay naglayag na ang yate ng chief patungong Camiguin kasama mga agents sa misyon at ang mga kanilang gears. They were in Camiguin in time of the party. Habang nagbibihis, inilibot niya ang tingin sa kanyang mga kasama. These were elites. Halos lahat ng kanyang mga kasabayan ay nagsimula sa Black Bureau. May mga pamilya na at hindi na sumasama sa ganang mga misyon, maliban sa kanya. May kumurot sa kanyang puso pero nagulat siya dahil sa bagong dahilan niyon. Yes, mamimiss talaga niya si Chameleon, but she wanted something more now besides being one of the best elites in the bureau. Gusto na niyang bigyan ng kulay ang buhay niya bilang Alexa, dahil hindi na kontento si Alexa na nasa background na lang lagi. Besides, Alexa was in love. Kapag ganun ang feeling, wala na yatang mas importante pa kundi ang makasamang minamahal. Batid na niya ngayon iyon ang kanyang huling delikadong mission sa field. She wanted to go home. To Rafael, she was aching to be with him every day, 24/7, hanggang sa magsawa siya, which could never be. Nang matapos sila sa kanilang pagbibihis at paghahanda, bumaba na sila sa yate at nagtungo sa beach sakay sa maliit na motorboat. Mula roon humiwalay siya sa kanyang mga kasama at umaktong high-class prostitute na ginagampanan niya sa misyong iyon. Lumapit siya sa isang malalaking lalaking nakatayo sa tabi ng isa pang mas malalaking motorboat. Ipinakita niya ang tiket na kailangan para ihatid siya nito sa party sa yate. Walang kangiti-ngiti sa mukhang tiningnan nito ang tiket pagkatapos ay siya, saka ito marahang tumango at tumabi para makasakay siya sa motorboat. Pagkatapos alalayan ng lalaki sa motorboat, nagulat na lang si Alexa nang sumakay na rin nito at binuhay nito ang engine yon. Wait, wala na ba tayong ibang kasama? Kinakabahang tanong niya rito. Umiling ito. Wala na, ikaw na lang hinihintay.
Bahagyang kinabahan na sumandal siya ng upo sa kanyang silya. Pasimple niyang pinandilata ng mga kasama niya sa beach na bahagyang crowded ng mga turista sa mga sandaling iyon. May isang beach resort na nag-sponsor ng isang live band kaya nasa labas ng mga ito ang naging gabing iyon at maingay. Bukod sa 3 yate sa karagatan ang malinaw na ngayon, evident na may kasiyahang nangyayari sa loob ng mga iyon. Hindi na niya nakita ang kanyang mga kasama. Habang tumatakbo ang motorboat sa dagat patungo sa isang naiilawang puting yate sa laot, she took stock of her gear. Muli, ang tranquilizer gun sa loob ng kanyang wedge sandals, ang stun ray na nasa loob ng kanyang lipstick, ang maliit na knife na nasa kabila niyang wedge. Pero uunahin niya ang gun kaysa sa knife. Hindi siya eksperto sa kutsilyo. Bukod doon, wala na. Hindi niya alam kung saan niya itatago ang kanyang standard Beretta sa manipis at skin-tight na damit niyang suot. Of course, there was the microtransmitter in her ear and her small watch that also served the radio. She could always call for help. She started to nip on her lower lip. Lalo na nung makita niyang ang yating tinutungan ng motorboat ay naiilawan nga pero walang tao. Sa loob ba ginaganap ang party? Parang weird naman yata na wala man lang tao sa deck. Baka iilan lamang ang mga guests at may mangyayari sa loob kaya wala pang tao sa labas. Sa wakas, tumabi ang motorboat sa yate at inalalayan siya ng lalaki na makaakyat sa hagdan. Pagkatapos ay umalis na ang motorboat, huminga siya ng malalim para kalmahin ang kanyang sarili at huwag magsisigaw para muling tawagan ang motorboat. Wala talagang tao sa deck. Napakatahimik din maliban sa jazz music na narinig niya nang gagaling sa loob. Kung takot siguro siya sa multo, baka nagtayuan ang kanyang mga balahibo. Sandali niyang inilibot ang kanyang tingin sa laot, hinahanap ang pamilyar na hugis ng Black Eagle, ang yate ni Chief, pero hindi niya iyon makita. It was just there. She knew, camouflage in the dark, at iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob na ipagpatuloy ang misyon. Marahan niyang pinindot ang receiver ng microtransmitter sa kanyang tenga. Hello? Copy. May matatag na tinig na sumugot sa kabila. Copy. In the yacht now? Report niya. No people on the deck, soft music playing inside. Going in. Copy that, Kamalian. Binitawan niya ang receiver at humakbang na siya sa saddle floor ng deck patungo sa loob. The music welcomed her inside the posh interior pero walang tao. Walang tao sa makapal na rug sa parquet floor. Wala sa dambuhalang sofa at wala rin sa likod ng bar na sa cabinet na may stock na mga kahit anong klaseng alak. She felt her senses expanding. Pakiramdam niya uli ang labas at loob lahat na pwedeng pakiramdam sa maliit na yating iyon. There was no other noise. Kahit binuntong hininga ay wala siya naririnig maliban sa soft music at mahina ring ingay ng alon ng dagat. Tuluyan na talaga siyang kinabahan. Was she in danger? Somehow, their suspect must have known about this mission, although she thought that would be impossible at naglalagay ito ng trap para sa agent na tumungtong sa yate nito. Muli niyang pinindot ang kanyang receiver. Bug, I think this is a trap. There's no party. There's no one here. I need to be extracted. Nabubulol na sabi niya. Roger that, Kamalian. On our way. Yumuko siya at hindi inalis ang kanyang mga mata sa paligid. Hinugot niya ang bat ng kanyang maliit na tranquilizer gun. She began to walk forward in it and her hand. Pumasok siya sa makipot na hallway. Patungo sa isang pinto. Outside the windows to her right was the sea already at nag-iisang pintong iyon marahil ang cabin ng yate. Sa taas niyon, nakita na niya kanina pa ang control room nung nasa deck pa lang siya. Pagkatapos niyon ay wala na maliban sa engine room na ilalim niya. Maybe there was a mistake and this wasn't the yacht where she was supposed to be brought. Nagdalawang isip siyang buksan ang pinto. But she knew her team was watching and they would have warned her if she went to the wrong boat. Muling niresolba ang kanyang sarili. Hinawakan niya ang seradura ng pinto at maingat niya yung pinihit. Saka siya sumilap sa loob. It was almost dark except for a soft light coming from the lamp beside a very big bed. Wala siya nakitang tao kaya niluwagan pa niya ang bukas ng pinto. Saka siya nagsimulang humakbang papasok. Nagulat na lang siya nang maramdaman ng isang marahas na kamay na humawak sa kanyang bisig, iyong konektado sa kamay niyang may hawak ng tranquilizer gun. After a quick squeeze, the tall man was able to wrestle the gun away from her, and after one powerful pull, she was spattered flat all over him. Pero higit pa sa natakot ang kanyang naramdaman nang makilala ang gwapong mukha ng matipunong lalaki. Rafael?
You took too long to come here, reklamo nito. What do you do? And then one look at his face and she understood. Guys, namumulang sigaw niya sa kanyang receiver pagkatapos mapindot ang button. Narinig niya ang marami nagtatawa ng mga tinig sa linya ng mga babae at lalaki, mga pamilyar na tinig at tawa ng kanyang mga kaibigan. For one moment, she was so incensed she could not speak, pero parang gabok na binuhusan ng tubig na agad iyong nawala at napalitan ng pagkamangha. They did it. All of those preparation for her and Rafael. Bumaha sa kanyang puso ang pasasalamat. We just couldn't help ourselves, Alexa. The opportunity was too good to pass up. Narinig niya sabi ng tinig ni Panther mula sa kabilang linya. Is everybody there? Nahihiyang tanong niya. Yes, every regional elite, sagot ni Rico. Hi Alexa, sigaw ng mga tinig ni Trisha, Gracia at kung hindi siya nakakamali ay ni Nat. Consider this an initiation to Blackberry Rafael. Sabi naman ng magsiglang tinig ni Lawrence ang bunso. Welcome, sigaw na naman ng maraming boses. Nasaklot niya ang damit ni Rafael. Tinanggap mo ng proposition sa iyo ni Chief? Yes, sagot nito sa asiwang ngiti. Okay lang ba yun sa'yo? Of course, your contribution can save a lot of agents in the field. Or at least, make the transfer from field to the White Room easier and more risk-free. You're belittling your genius, Rafael, sita niya rito. Paano pinsan mo? Marahan niyang tanong. Sabi ni Tita Zoida, hindi niya kami masisisi kung magsasampa kami ng kaso, na dapat lang makulong si Poncho. Hindi pa rin ako decided, Alexa. Baka meron pang ibang paraan para maparusahan siya nang hindi nakukulong. Hinaplos niya ito sa pisngi. You'll be alright. Ang tagal ng action, sambit ni Gracia sa kabilang linya. Yeah, we set this up so we could listen to them to discuss trivial matters. Reklam ng isa pa nagbibirong tinig na kung hindi siya nagkakamali ay si Mariana. Go away now, utos niya sa mga ito habang natatawa. Is it going to be like this on our honeymoon too? Nakangiwing tanong ni Rafael. Agad na nagpaalam ang mga tinig sa transmitter. Ang huli ang tinig ni Rico na nagsasabing may isang linggo siyang bakasyon sa trabaho. Sila ni Rafael. And then total silence. What do you mean honeymoon? Tanong niya kay Rafael sa tinig na parang walang masasamid. Well, I'm not getting any younger. Sabi nito habang matamang nakatitig sa kanyang mukha. Pero kung ayaw mo pa, there's no rush. Mahinang hinampas niya ang dibdib nito, his bare chest because he was only wearing his pajamas button. Rush ka na naman, hindi mo pa nga ako tinatanong kung pumapayag. Nagulat na lang siya nang bigla itong lumuhod sa kanyang harap. He was suddenly holding a ring and he was looking at her imploringly and so sweetly at the same time, kaya hindi siya makapagsalita. Will you marry me then? As soon as we can. Hindi ko na yata matitiis na hindi ka makasama sa buhay ko, sa bahay ko, in my bed, and everywhere sa araw-araw. I want you back in my life, irrevocably. Iyong kahit anong mangyari, makakasama pa rin tayo. Rafael was a big man with a gruff voice but he still sounded like a kid. Natatawang napaluhod siya sa harap nito at niyakap niya ito ng buong puso. Saka niya ito hinalikan ng mariin sa mga labi. Agad itong tumagon sa kanyang halik. They forgot the proposal for a few moments. Is that a yes? Tanong nito kapag daka. Very. You'll have me and my mom. I can't help that. But I promise I'll not let her spoil our own children. Pinisil niya ang pisngi nito. Rafael, she did good with you and I love her for it. You do like her? Tumango siya ng sunod-sunod. Oo, sabi. Then you will really marry me. Umaliwala sa mukha nito. Oh, Rafael, I love you so much. Yes, I'll marry you. Isinuot nito sa kanyang singsing, saka ikinulong ang kanyang nakangiting mukha sa kanyang kamay. I love you, Alexa Ramos, or Agent Chameleon. I love you. Paulit-ulit nitong bulong habang pinapaliguan ang kanyang mukha ng halik na innocent yet erotic at the same time. Then he pulled her in his arms and he kissed her thoroughly on his lips. Itinulak niya ito bago siya tuluyang nawala sa kanyang sarili. Wait, ganitong pinapanood ang pagtanggal niya ng microtransmitter sa kanyang tinga, ng kanyang relo mula sa kanyang bisig at paglagapak niya sa mga iyon sa ibabaw ng konsol kasama ang kanyang tranquilizer gun. Then she took something out of her purse, isang maliit na gadget na bumibuhay niya
para sa ragadong bagay na maiingat na ibinaba niya ron. What is that? Nagtatakang tanong nito. A small something that will counter all listening and viewing devices on board. Not that I think there's someone who's still listening, but it's for my own peace of mind now. At nangunguyampit siyang muli sa leeg nito. Where were you again? Nahangising yung muko ito at tinalakan uli ang kanyang mga labi. Saka siya nito binuhat at dinala sa gitna ng malaking kama para muling ipalasap sa kanya ang klase ng buhay na magkaroon sila ng magkasama sa habang buhay. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Alex at Rafael. At lagi po nating tatandaan, first love never dies. It just fades into beautiful memories that sometimes make us smile and sometimes make us cry. At sa tamang panahon, may isang tao magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.